begin our discussion, let me introduce to you our participant coming from Group 1. So our first presenter, Jaya Ming Nara from BEA Gen Ed 1. Second presenter, me myself, Robin Lisondra from BEA Gen Ed 1. And the third presenter, Mariel Ang Digaspi from BEA Gen Ed 1. Hello everyone, especially to Mom Sami. So, my name is Jaya Minara from BEA Gen Ed 1. So, ang tatalakayin natin ngayon ay nasa Unit 1, which is mahuhusay na bata. Okay. Aralin 1. Matapat ako. Ang magiging matapat ay isang mahalagang katangian na nagpapakita ng integridad, katapatan, at pagiging totoo. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng tiwala, pagpanatili ng magandang relasyon, at pagkaroon ng malinis na konsensya. Halimbawa, pagsasabi ng katotohanan kahit na mahirap. Number 2, matutupad sa mga pangako. And number 3, pagiging transparent sa mga gawain. Number 4, pag-amin sa mga pagkakamali. And lastly is pagiging tapat sa sarili at sa iba. Aralin 2. Tamang sagot ang hanap ko. Alam mo bang maraming paraan upang makakuha ng sagot sa iyong mga katanungan? Halimbawa, pagkamasigasig at pagmamahal sa katotohanan sa pamamagitan ng pagtanong upang pamalan ang paliwanag o impormasyon. Halimbawa, pagmamahal sa ating kapwa at pagsasabi ng katotohanan, like our parents, magsabi tayo ng katotohanan sa kanila. Dapat hindi tayo magsinungaling. At also, mamahalin din natin sila. Aralin 3. Wastong impormasyon na ibibigay ko. Na ipapakita ang mapanawing pag-iisip sa pagkilatis sa katotohanan. Ang pagsangguni sa kinauukulan ay pagpapakita ng bukas na kaisipan. Sa ating sarili, dapat ang pagbibigay ng wastong impormasyon ay mahalaga sa atin. Pagpapanatili sa katotohanan at pag-iwas sa maling impormasyon, pagtatayo ng tiwala, pagpapabuti ng komunikasyon, at lastly, pag-unawa sa mga isyu. Dapat sakto ang detalye atong ihatag sa atong mga communicate sa dapat di ta magpatakag storya para iwasad sa gulo, then mga away-away ana mo siya. And thank you. Aking pagkakamali na ituwid ko. Ang mahinahong pagtanggap ng pagkakamali at pagtuwid sa masamang ugali ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. Nang ibig sabihin, ang mahinahong pagtanggap sa pagkakamali at pagtuwid sa masamang ugali ay nagpapakita ng nagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. So dito naman sa aralin to ay nagpapakita or inilalarawan
kung paano natin maihaharap ang ating kamalian, or how to face our mistake, and also how to handle our mistake calmly, and at the same time how to correct our mistake. So yeah, that's it. So sa aralin to, doon naman ay sinasabi na maayos akong magbigay at tumanggap ng puna. Nang ibig sabihin ay ang pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba ay tanda ng mabuting pakikipagkapwa-tao. So bibigyan ko kayo ng ehemplo. So this is shows your characteristic or your attitude. If you make a mistake and someone correcting you, how you gonna receive it? Are you gonna be offended, or are you gonna be thankful for? So in this topic, it will also shows you that how to understand your feelings when someone correcting you, and how to understand others' feelings when someone correcting them, or you yourself correcting them. Right? So yeah. Mabubuting bagay, pag-usapan natin. Ang pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba ay naipapakita ng maingat na pakikipag-usap tungkol sa mga mabubuting bagay na nagtuturo aral at mabuting pagkatao. So this is also shows how you're gonna act in a good way, or in a good manners, and like in Tagalog, like pagkilo sa mabuting bagay. And then like inilalarawan talaga dito. But also it also shows how to understand others' feelings and emotions, like pag-unawa. And then also it also talks about how you're gonna feel, or how you're gonna react if people will say something bad or talks bad about you. So yeah. Tumulong ako sa may hina. Ang kabutihan ay ang pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan. So we all know that this topic is about helping, especially for the people who needs help, more help. And the example is that like the people in the street, right? Like they don't have enough food, they don't have clothes. So when you give food, when you give cloth, it means that you are also serving to our God, because we all know that God loves to give and to serve. And remember that the more you give, the more you receive. And for me, I experienced that. So that it really means like to help. So that's it. Iginagalang ko ang iba. Ang paggalang ay mabuting pakikipagkapwa. So this is talk about respect. So everyone, even the children, knows what is respect, right? So respect, like you will respect your parents or your family. You will respect yourself, and also you can also respect other people. So one example to show the respect, like in the classroom. If someone's discuss or talking in front of the classroom, so what we should do? So we should listen, right? So by listening, it shows that we respect. And in our culture also, right? For our family, like when we get home from school or from work, like we usually like mano po tayo sa ating mga parents or sa ating grandparents, or even in our titas and uncles. So that's one example for showing respect to one another. Pinangangalagaan ko pasilid ng paaralan. Ang pangangalaga sa pasilid at pagsunod sa mga alituntunin at kautusang pinatutupad dito. So one example is that we always see this in the school, like there is a poster to remind us. So example, like if you are in the library, it says there silent, keep silent please. And then in the hallway, you will see the poster that throw your rubbish
throw your garbage properly, or even in the classroom, like before we will leave, like after our class, please arrange your chair before you leave. Matulungin ako sa aking kapwa. Ang pagiging bukas palad ay mahalaga para sa pagpapanatiling ng kaaya-ayang kapaligiran. So, this is also talk about helping other people with all your heart, deep in your heart. And I think when you help, the people that you help, they will be blessed. And you yourself, you will also blessed to see their joy, like they are thankful for. So it's actually a good feeling and a blessings. And I think most of the time it will happen, like especially in community service, outreaches, right? Like example is like typhoon. When you go to the places who are affected in typhoon, then you will go there, give them food, school supplies, whatever they need, with all your heart. So yeah. So Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Marilani Gaspi at ako po ay dito upang talakayin ang ika-4 na unit na nakapamagat na bubuhay tayo ayon sa plano ng Diyos. At sa unit na ito, meron po itong 4 na aralin. Una, mahal ko ang buhay at sarili. Pangalawa, aking kalusugan, pangangalagaan ko. Pangatlo, mga hayop, inaalagaan ko. At ang panghuli, mga halaman, pinangangalagaan ko. Tara po, sabay po tayong matuto. Aralin 17, mahal ko ang buhay at sarili. Sa aralin na ito, matututunan at may papakita natin ang mga paraan ng pagmamahal at kahalagahan ng buhay at sarili. At may papaliwanag nito ang masamang epekto ng kapabayaan sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili at sa buhay ay naipapakita natin sa pag-iwas sa mga kapahamakan. Kagaya na lamang ng marami mga maluloko na mga bata. Kaya mga bata, kung meron man na kahit nino na hindi nyo kilala na nag-aalok sa inyo ng pagkain, bagay o kahit na ano para lamang kayo'y sumama sa kanila, ay wag na wag nyo itong kakausapin at wag na wag kayong sasama. Isa pa, ay yung paglakad nyo or ang paglalabas ng mag-isa sa gabi. Wag na wag nyo itong gagawin, lalo't lalo na kung kayo ay mag-isa. At kung lalabas man kayo, wag na wag kakalimutan na sabihin sa inyong mga magulang at humingi ng permeso. Pero as much as possible, don't go outside alone, especially at midnight or late at night. At isa pa, ay yung paggamit nyo ng internet at ng social media. Mas maigi na humingi kayo ng patnubay at permission to your parents if you're going to use any sites na hindi kayo sigurado kung safe or something. Basta humingi kayo ng guidance sa parents ninyo. Aralin 18, aking kalusugan, pangangalagaan ko. Ang layunin ng aralin na ito ay makikilala ang mga paraan ng pagsasagawa ng mabuting sanitasyon. Matatalakay ang pananagutan ng mga kabataan sa pagpapanatili ng kalinisan at mabuting sanitasyon. Ang pagpapanatiling malinis ang ating katawan, ang ating mga tahanan, at ang ating sarili, at ang pagkain natin ng mga masustansyang pagkain ay nagpapakita ng pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating kalusugan. Kagaya na lamang ng pagligo araw-araw, paghugas ng kamay, proper garbage disposal, exercise regularly, at ang pagpapanatiling malinis ang ating mga tahanan ng ang ating kapaligiran. Aralin 19, mga hayop, inaalagaan ko.
Ang pagkalinga sa mga hayop ay pagmamahal sa Diyos at sa lumikha dito. Kapag may kamalayan tungkol sa karahasan laban sa hayop, may pag-asang matigil ang pangangaso, pagpatay, at pagbibenta ng hayop na dapat ay kinakalinga. Aralin 20. Mga halaman, pinangangalagaan ko. Ang layunin ng aralin na ito ay may lalarawan ang kalagayan ng kapaligiran natin. May papakita ang mga paraan ng pangangalaga sa halaman at may uugnay ang kahihinatnan ng pagpapapaya at pagpapangalaga ng halaman sa kalamidad. Ang pagpapahalaga sa mga bagay, lalo na sa ating mga halaman, ay nagpapakita sa pamamagitan ng pag-aayos ng halamang nabuwal dahil sa bagyo, pagtatanim ng kapalit ng namatay na tanim, pagtulong sa nakakatanda sa pagtanim sa bakuran, pagbebenta ng iyong tanim na gulay sa palengke, at pagkikinig sa pagtuturo tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Napakahalaga na protektahan natin ang ating mga halaman at mga puno sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng marami-raming benepisyo, kagaya lamang ng malinis at malamig na simoy ng hangin, shade, lalong-lalo na pag mainit na panahon, at masustansyang pagkain. At yung mga puno ay nagpoprotekta sa atin, lalong-lalo na pag may bagyo, landslide, kaya napakahalaga na protektahan natin ito.